At bibigyan ko po ito ng mahaba-habang oras. Ulit-ulitin ko, this is tremendously important. Naramdaman ko po yung burden ng Holy Spirit dito na nakalipas ako po yung nagpipray. And I will prove to you my point in the Scripture. Noong ko pa po sinasabi, pero nakakalungkot, marami po ay nakarinig lang pero hindi niya alam yung naririnig niya. Why I say that? Hindi naman niya ginawa. Ano po yung sinasabi ko noon sa lahat? Pag tayo po ay magpi-prayer meeting, 2 man ang umaten o 20, 20 o 200, 200 o 2,000, kinakailangan sino man ang naglilid at siya po'y nagpipray, may luha o wala. Dapat lahat po tayo ay nagre-response. Hindi tayo silent. Unbiblical po yun. Wala sa Bible yun. Dahil pagka ikaw ay silent, kahit nandun ka, it shows na wala ka sa agreement in the Spirit. At hindi mo naintindihan yung power of agreement. At hindi mo rin pwedeng sabihin sa amin ng Holy Spirit na sa puso ka uma-agree. Beloved, ang faith po hindi silent. Faith shouts. Faith speaks. Faith cries aloud. Amen. Kaya dapat, pag may nagpipray, kagaya po na nangyari kahapon, napakaganda ng mga panalangin. Hindi ko po alam kung ilang libo po'y umaten. Kulang-kulang 100,000 pababa, 50,000 pababa, 50,000 pataas. At naintindihan ko po kung maraming bago doon ay idideduct natin yun sa bilang. Halimbawa, ang bago, kung 50,000 ang umaten, halimbawa, 10,000. So, hindi ko ina-expect na sila po i-agree kasi bago sila, wala silang naintindihan. But, yung 40,000 ay ina-expect kong a-agree. At magsasalita ng malakas na, Amen. Dapat kada prayer meeting, tayo po ay uma-agree. Prayer man yan sa opening prayer man yan, closing prayer man yan, prayer man sa pagkain yan, dapat tayo ay umi-amen. Hello? Kaya ano pakiramdam mo? Kaya hindi mo gusto yung prayer niya dahil hindi kagaya ng prayer mo. Kaya hindi mo gusto yung weeping niya kasi hindi kagaya ng weeping mo. Kaya hindi mo gusto yung style niya kasi hindi kagaya ng style mo. Pero ito'y panalangin, ito'y nasa Bible. At nandun yung puso niya sa ginagawa niyang panalangin, maiksi, umahaba. Dapat lahat ng umaatin ay nagsasabing Amen! Now, gaano kalagang mag-amen po tayo? Ang sabi po ng 2 Corinthians 13 verse 1, ay eto. Are you still there? In the mouth of 2 or 3 witnesses, say that witnesses. Ito na naman tayo. Lakasan nyo. Witnesses. In the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. In the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Established. Kaya pag tayo po'y umi-amen sa sino mang nananalangin, dahil ito'y panalangin galing sa puso, nagpapaabot ng pananampalataya, kabigatan sa Diyos, dapat tayo po'y umagri, umi-amen. Ang sabi ng Bible, listen to this principle, this revelation concerning the power of agreement. Kung meron daw pong 2 o 3 na nagkakaisa, 3 na nagkasundo sa isang bagay na ipinanalangin, pinaabot, ito raw po usapin ito, establish. Establish. Nang ibig pong sabihin, almost kay wala ka pang nakikita sa mata ng Diyos ay nangyari na siya.
Do you get that?